Salamat. Una, siyempre, mabigat talaga yung pinatong nila, yung increase ng diesel na 10 piso. Mm, Katataas ng nakaraang linggo, tapos ito na naman. So, hindi natin po alam yung mangyayari sa susunod na linggo. mm. Kaya malaking dago po ito sa hanay ng mga drivers, mga transport, at malaking bawas sa kanilang Mm. panghabang buhay na kinikita. Sir Bernard, meron po bang pag-uusap na ngayon ng ating pong federasyon, ng ating pong mga samahan, kung ano po ang mga next step natin para naman na at least makabawi po tayo at hindi naman po malugi at hindi po tayo masadlak po sa lalo pong kahirapan na dahil po dito sa hanap buhay po natin na nababawasan po tayo ng kinikita po, Sir Bernard? Sa ngayon, ang tanging nakikita namin na ibalik yung 10 piso or more, 10 or 15 pesos na diskwento sa mga gasoline station. Kasi malaking bagay ito dahil lahat ng public utility jeepney Mm, ay makinabang dito. Hindi mm, tulad dun sa programa ng government na service contracting na alam natin na modernized lang ang binibigyan ng programang ito. yes. Kaya pabor na pabor kami doon na lang sa diskwento na sa mga gasolinahan. Mm. So, sir, sa ngayon po ba dahil sa Metro Manila, ang transfer group po ng Manibela at iba pang mga grupo ay nagsagawa po ng transport strike. Sa inyo po dito po sa Pangasinan, meron po bang mga pag-uusap with that to para ipakita po natin na yung pong ating pagkadismaya at ating pong saloobin sa ating pong gobyerno po, sir? Tayo rin po ba ay may mga sagawa po ng transport strike? Sa ngayon, hindi pa kami nag-usap-usap ng mga kasamahan ko sa cooperatives, mga chairman tungkol dito sa strike, itong panawagan ng Manibela. So, subalit kung talagang ano man ang pasya ng buong federasyon, siyempre, tayo ay tutugon dito. Subalit sa ngayon, wala pa kami pinag-uusapan tungkol po dyan. Oh, so mananatili pa rin po tayo na magbabiyahe hanggat sa panawagan po natin na Sir Bernard. Yes po, kasi una, iniintindi natin, pasukan na, kaya kawawa rin yung mga estudyante, tsaka yung mga nagtatrabaho, tsaka ibang mga riders, mga mananakay, kaya dire-diretso pa rin yung biyahe natin sa Pangasinan. Sa inyo po, sir, kayo po ba ay amenable na po dito sa or gusto na po ito nga pong 2 pesos na hirit po ng ating pong mga kasamahan? Kasi national po ito, hindi na po tayo sa dito, di ba sa region, sir, kundi sa national na po para minsana na ang pagiling. So kayo rin po ba ay hihirit po niya na sasama po dito sa panawagan po ng 2 peso na dagdag pasahe? Yes po, dapat noon pa yan nung nakaraang taon pa yan. So hanggang ngayon, hindi pa bumababa. Mm. So yung nire-request natin na price cap ng diesel, wala pa rin. So pabor na pabor kami dyan sa 2 piso. Malaking tulong po ito sa amin. Na siyempre, dagdag yan, kaya pabor kami dyan. Okay. And hindi naman po tayo tataas na po, sir, or masiling pa po ng mas mataas pa? So far sa ngayon, yun lang muna. So kung ano yung ang pinag-uusapan ng mga kasama natin sa Metro Manila, at tayo po ay ganun din. Sa ngayon po ba, sir, kasi binabanggit yung po mga master lease, nahihirapan po ba para maibigay po yan dahil kapag tayo po ay mga nangailangan, parang tayo po yung nahuli po sa mga biyaya or mga ayuda na ibinibigay po natin po ng gobyerno na kayo naman po yung una po nasaktan kapag ganito po meron po taas presyo po ng produktong petrolyo po, Sir Bernard. Yung master lease, pagdating sa operator, kumpleto datos itong LTFRB kasi mayroon kaming franchise. Dati, kanya-kanya, and then we consolidate into one entity. So lahat yan, meron sila dapat. Ang wala sa kanila, yung master list ng driver. Yun yung pinapasubmit sa amin. At ito'y nag-comply na rin kami. Pero sa datos, kung ilan yung operator sa buong Pilipinas, 100% meron sila at any given time. And of course, the operator, the question is, sila po ba ang kukuha, makikinabang po doon, or mismo mga driver po, Sir Bernard? Yan ang isang issue, yung isang problema. Dati, pag hinulog yung mga electric fuel subsidy, karamihan doon napupunta sa operator dahil card kasi yun yung parang card. So ngayon, itong nangyaring nakarang crisis, so binigyan ng tigpa 500 ay 5,000 itong mga drivers natin. Subalit hindi nung 100% nabigyan.
So hanggang ngayon, mayroon pa silang nire-release dun sa mga sa mga drivers natin na galing sa DSWD. So yun ang natanggap ng driver. Pero yung fuel subsidy naman, lahat nabigyan ng LTFRB. Actually, last week nakatanggap kami ng mga cheque, lahat ng mga chairman, lahat ng mga cooperatives, kung ano yung listahan mo dun sa LTFRB, lahat nabigyan po yun. Fuel subsidy na para sa mga operator.